So, ito yung aking version ng Chinese beef stew or kaldereta sa atin sa Pinas. So, hello guys, hello everyone. So, meron akong beef dito. This is beef brisket. Tsaka meron din akong dalawang malaking tomatoes. At saka itong isang beef. So, itong beef na to, ito yung brisket. At ano siya, na-cut na ito or na-slice na ito ng parang pa-cubes or tamang bite size, parang ganon. And then, ayan. So, wag na natin pakialaman yan kasi tama ano yung cut niyan. So, ito naman, hindi ko alam kung ano saang part ito ng baka. So, ayan, nakalimutan ko kasi. So, ayun, nahiwa-hiwa ko na rin yon, same size nung brisket. And then, hinugasan natin malinis na yan. Maglagay tayo ng olive oil sa ating kaldero. Akala mo, ang laki ng kaldero ko. Akala mo, mag-alaga ko ng puto ng baka. So, ito naman, igisa na natin yung ating beef. So, igisa ko muna siya guys para mas malasa. So, igisa ko lang hanggang yun ay mag-golden brown. Huwag naman yung medyo brown. So, tamang-tama lang na medyo makalabas din yung sariling mantika ng baka o yung mga fats. O, diba? May matunaw naman yung konting fats ng beef. So, ayan. May panibagong kawali tayo. Naglagay tayo ng olive oil at ito, unahin muna nating igisa yung diced na carrots. Ayun, igisa-gisa natin at isunod na natin ng ating white onion or ano ba, yung iba tawag niyan parang yellow onion, sa akin white. White naman paningin ko dyan. Hanggat ito ay mag-translucent yung kulay. Translucent yung kulay niya. At isunod na natin yung ating mahiwagang minced garlic. So, ayan. So, hindi naman masyadong marami yung aking garlic. Pero yung iba, masyadong maraming gumamit ng garlic. Yung aking busing pala pag nagluto nito ay napakadaming garlic at tomato yung gagamitin niya. So, ito sinunod ko na rin yung ating diced fresh tomato. So, ayan, igas-igasin natin yan. Ng kaunti lang din. So, lagyan natin ng asin para yung ricados pa lang, masarap na siya. Wow! Sa sarap. At ito, maglagay din tayo ng sugar. So, kahit anong sugar ang gagamitin nyo, brown sugar or white sugar actually. And then, naglagay din tayo ng ground white pepper. At ito naman ay paprika powder. Wala na palang laman ito. So, ayan, tak. At buksan na natin. Baka may kaunting-kaunti pa. So, pangdagdag lasa din. Lasa din yan. So, igisa natin ng kaunti. Maglagay din ako ng tomato paste. So, huwag naman masyadong marami. Depende pala sa inyo. So, yung iba, gagamit sila ng tomato sauce at saka tomato paste. So, akin naman, hindi na ako gagamit ng tomato sauce dahil meron naman na akong fresh tomato. And then, yung tomato paste, hindi ko na siya damihan kasi parang maasin din yan naman yun ba? Yung pangit. So, ilagay na natin yung ating ginisang beef. So, ayan. Ilalagay natin yan. So, talaga napakasarap ditong luto ko, guys. Wow! So, ayan. Igisa-gisa natin saglit dyan at lagyan din natin ng tubig. Palambutin. So, actually, guys, ilalagay ko ito sa, yan, laglagay din tayo ng tubig. Ilagay ko ito sa rice cooker ng mga 1 hour. Ayan. So, nailagay ko na siya sa rice cooker. After 1 hour, ito binalik ko siya sa kawali dahil medyo malambot na siya. At ayun, maglagay tayo ng isang perasong ano lang yan, yung medium size ng potato. At ito may green peas din na kaunti lang. So, ayan, i-mix na natin dyan. So, dahil luto na naman yung ating beef, malambot na talaga siya. So, i-simmer lang natin ito ng siguro mga 10 minutes or until maluto yung ating potato. So, dahil luto na itong ating potato, ayan, magandang sarap niya guys. Sauce pa lang, ulam na. So, ito na isandok na natin at ready to serve na siya. Ready to serve. Thanks for watching guys. Hope you like it. Please share my videos. Maraming salamat po. Napakasarap po talaga nito. As in. So, ayan, try nyo to guys. Yung iba,